What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel. It's your basketball geek CJ Larin and Seth Jamse. You already know. Kindly first hit that like and subscribe button for more basketball contents coming your way. So, in this video, we have our very special guest. Wag na nating patagalin kasi ako excited na din ako. Let us all welcome Kuya Joseph Gabayni from the Zamboanga Master Sardines. Welcome po kay Joseph. Good evening, good evening. Kamusta po kayo, Kuya? Ayos naman. Ako 2 days off kami kasi medyo well rested. Wala pa pong training. Kuya, before tayo mag-start, may gusto po ba kayong batiin sa channel natin? Ayun, Deepers, no? Thank you sa Deepers podcast. Siyempre, pati ko rin. Family ko, anak ko, then, siyempre yung team namin, Master Sardines. Master Sardines. So, Kuya, itong podcast namin, Kuya, parang ano lang to, kwentuhan. Purely kwentuhan lang po. Okay lang. Wala pong madiin ang question and answer dito. So, Okay. kahit kwento lang po kayo, Kuya. So, Kuya, syempre from yung stint nyo sa PBA until hanggang ngayon sa MPBL, paano po nagsimula yung basketball journey nyo po, Kuya? As in, paano? Opo. Day 1? Kasi, like, hindi ako basketball player talaga. Hindi ako naglalaro ng basketball. Like, until mag-15 ako. 15, turning 16. So, late bloomer din talaga ako. Kasi, hindi ako mahilig mag-basketball. So, nung childhood niyo po, ano yung naging first sport niyo? Or as in, wala talaga? Childhood, like elementary, marami. Sporty rin kasi yung nanay ko, but not through basketball. Soccer player ako nung elementary ako. Then, dami. Table tennis, like that. Badminton, chess, pero hindi basketball. So, Kasi- sino naman yung nagbigay ng influence sa inyo para maglaro ng basketball? Yung, actually, tito-tituhan ko lang sa amin. Bali, churchmate. Bali, tinuturing ko siyang tito-tito. Bata kasi ako, hindi talaga ako mahilig ng basketball. Although yung father ko, mahilig manood. Like mga PBA games, Ginebra, something, Pure Foods, yun. Kilala ko yung mga player ng sila, like si Eric Ming, Kagiwa, syempre mga idol ng tatay ko eh. Yung idol ng tatay ko eh. So, napapanood ko sila. Then, diadalan ako ng tatay ko ng bola from boss niya. Yung mga lumang bola, diadalan niya sa akin. So, bata ako, basketball konti. Pero, syempre, bata ka. And then, sa amin sa Rizal, wala masyadong court. So, pag magkaroon ng court nasa kalsada, makapaglaro ko mga hapon. And then, pag hapon, nandun yung mga matanda naglalaro. So, ang nangyayari, wala silang bola, inihiram nila yung bola ko. Then, yun, hindi ako nakapaglaro. Sila yung nakapaglaro. Kasi bata pa ako eh. Diba? Then, pagbalik nila ng bola ko, butas na yung bola ko. So, nabubisit lang ako. Kaya, nagawa ko, computer na lang ako. So, naiitig ako sa computer. Yun. Kaya medyo malabo yung mata natin ngayon. Kaya ganun. So, hindi talaga ako true basketball ng bata ako. Until, I think, mag-15 ako. Nagkaroon ako ng bone spur sa tuhod, hindi ako makalakad. Hindi naman. Like, kailangan ako akayin, kailangan akong alalayan para sa CR, para pagkakain ako, nasa kama lang ako. Hindi ako makalakad. Then, after nung nalaman ko na bone spur pala yung nasa tuhod ko, nung nakalakad ako after 2.5 months, like that. Second year high school ako nun. Nung nakalakad na ako,
mas malaki na ako sa tatay ko. Tatay ko is 5'11". And nanay ko is 5'8". So, medyo malaki rin talaga yung lahi namin. So, nung nakatayo na ako ulit, nakapaglakad-lakad na ako, mas matangkad na ako sa kanilang lahat. So, yun yung nangyari rin nung kabataan ko. So, kailan po naman kayo nag-start magkaroon ng competitive basketball talaga? Competitive, yun nga, nung nakita na ako nung yung tituan ko, which is mahilig sa basketball. May liga sa church namin. Doon niya ako nakitang mag-start maglaro na basketball. For mga tanda kalaban namin, ako yung pinakamatangkad. Siyempre, matanda na rin yung mga kalaban namin. So, doon, tinutukan niya ako. Nag-start siyang isama ako, dumadayo-dayo, ganyan. Kung saan kami naglalaro. Siyempre, dadayo ka. Hindi ka kilala, lalabanan ka agad kahit matangkad ka eh. Diba? And then, hindi ka pa marunong basketball since ang alam mo lang, rebound, paano siya malapit, hanggang ganun ka lang. Diba? Then, nung tinututukan na ako ng tito ko, dire-diretso na, sumali kami sa liga sa amin. Ayun yung unang liga ko sa amin. 16 years old ata ako na. Or 50. I think 6 footer na kayo nito, kuya. 3 na ako nun. 6'3". Nung hindi ako nakalakad nung high school ako, mga 5'9", something ganun, 5'8", 5'9". Nung nakalakad ulit ako, nag-6'1 na ako, 6'2 na ako agad. Bilis lang ng transition ko, parang pinagpahinga lang ako, tapos umaba ako kagad. Parang kailangan ko magpahinga. Tapos yun. Until now, nandito pa rin yung bone spur sa tuhod ko. Di ko naman pinatanggal. Nandito pa rin. Sabi ko, parang lucky charm ko siya eh. So, yun. Nandito pa rin siya. And then, hindi naman siya nakakabala. Kaya, malaki yung memory niya sa akin. Talagang, may ano ko sa kanya sa pagkakatubo. So, kuya, ano po, paano po nagsimula yung nagseryoso kayo na kailangan ko maging pro, kailangan kong tumungtong sa NCAA level of basketball. Parang ganoon po. Actually, wala talaga akong alam eh. Hindi ko nga alam yung NCAA, UAP, hindi ko alam yung mga ganun. Kahit yung mga lower league na basketball sa atin yan. Like, SPL ngayon. Dati may pa. Naglaro lang ako sa amin sa Interpro. Then, blessing in disguise siguro yung referee dun sa amin. Dati siyang player sa CCP sa may Santa Mesa. So, sabi niya, laki mo, ilang taon ka na? Sabi ko, magsi-16 pa lang po ako. Sabi niya, nag-aaral ka ba? That time, parang kapos na rin kami sa financial. Graduate na rin ako ng high school. And then, kailangan mag-aaral. So, kapatid. So, sabi ko, mag-stop muna ako. Then, sakto, lucky. Nakita ko nung referee. Sabi niya sa akin, gusto mo mag-varsity, ganito, ganyan. Sabi ko, ano po yun, varsity? Hindi ko talaga alam. As in, wala akong alam. Naglalaro ako sa school namin dati, nung high school. Nung malaki na ako. Pero hindi ko alam yung varsity na sinasabi nila. Sabi niya, sige, punta ka dito. Patawag kita sa coach ko sa CCP. So, yun. Actually, nung first time na sinabihan niya ako, hindi pa ako nagpunta kasi wala nga akong alam kung saan yun eh. Kasi sabi ko, mamaya, paano pa ako dyan? Santa Mesa, dito ako sa Rizal. Paano ako pupunta dyan? Hindi ko alam yung routes papunta dyan. So, ginawa ko, nag-action ako sa amin sa Ilocos. Umuwi ako ng Ilocos din. Pagbalik ko, running pa yung liga na nakita ko ng referee. Noon, yun, pinagalitan niya pa ako. Sabi niya sa akin, sinabi kita dun sa coach ko, tapos hindi ka nagpunta. Sabi ko, hindi ko po kasi talaga alam yun eh. Tapos, yun, sabi niya, sige, tatawag uli kita, pumunta ka na. Alam naman ng
tatay. Actually, alam ng tatay ko kung saan yung Santa Mesa, CC. Kasi dating taxi driver yung tatay ko. So, yun. Nagpunta ako and then I think mga August na tayo. So, tapos na enrollment. Nagpunta ako, tryout ako one day. Pagka sabi sa akin na nakita ko ng coach doon, sabi niya, oh, sige, balik ka bukas, mag-enroll ka. So, mga August na ako nakapag first year college. Yung pinakaunang basketball ko talaga na nasa university na ako. Sa CCP pa ako. So, kailan yun ang transition nyo from CCP to LPU? Dami yan, mahabang story yan. Kasi ano ko, as in talagang journeyman din. Kasi 4 na school ako nung college. So, after ko ng CCP, nagpunta akong Trinity. Kasi nakita naman ako ng coach ng Trinity. Sabi niya, sayang ka dyan, walang mangyayari sa inyo, sa team nyo dyan. Sabi ganun. Which is, ninong ko ngayon, ninong ko sa kasal. Si Coach Alvin Gray. Yun, saka dito. Then, siyempre, maloko rin ako. Sabi ko, hindi ko alam dyan, coach eh. Tsaka, ano bang mapapala ko dyan? Eh, yung pinagmamayabang niya sa akin that time is, ano lang, dito sa amin, yung court namin, tabla dyan sa inyo, rubber, sabi ko, lalaro nga ako sa bato, nakapaa eh. Okay lang eh. Ano bang pinagkaiba ng tabla or rubberize lang, sabi ko gano'n sa akin. So, loko-loko din ako, hindi ako nagpunta sa Trinity. Ang nangyari, nagpunta ako ng may isa akong taga sa amin din, nagtatayot-tayot din siya, nagtatay-tay din. So, sabi niya, sama ka sa akin, tatrayot ako dito sa Dio Campo. Nagpunta ako ng Dio Campo ngayon. And one practice, hindi ko alam na doon din pala siya galing sa Dio Campo na school na yun, si Coach Alvin. One practice, nagkita kami doon. Sabi niya sa akin, hindi ka nagpunta sa amin sa Trinity, pupunta ka dito sa Dio Campo, semento dito. Sabi niya ganun sa akin. So sabi ko, Coach, wala eh. Hindi ko na alam yun doon sa inyo. Plus, wala pa akong pamasahe papunta doon. So, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng pamasahe, binigyan niya ako 500. So, sabi niya, yan, pera, pumunta ka bukas ha. Sabihin ko na yung coach na pupunta ka dito. So, yun, punta ako Trinity. Then, problema ako sa kung paano ma-release CCP kasi that time, puso pa yung yung iipitin yung papers mo, hindi bibigay, di ba? So that time, 2009, 2010, yung pwede kang i-hold ng school kasi kailangan ka pa nila. So, yung ginawa ko, dahil gusto ko rin lumipat na kasi pinangakuan ako sa CCP, wala na kami allowance eh. Allowance naman, pero 750 a month. That time, maliit lang talaga allowance eh. And then, nung sinabihan ako na sa Trinity, ganito allowance mo, 4,000. Libre ka pa pagkain, may tour pa. Eh, nung CCP ako, uwian ako araw-araw, wala pang pagkain. So, napaisip talaga ako, sabi ko, maganda to makakatulong na ako lalo sa parents ko na hindi na ako intindihin paano ako kakain, saan ako matulog, yung papamasahe ko, ganito ganyan. So, ginarap ko agad yung opportunity na ganun. And ginawa ko, hindi ko na kinuha yung papers ko sa CCP. Ang ginawa ko is, kumuha ko ng bagong papel na diploma galing sa school ko, nagpapidabit loss lang ako. So, para makapag-enroll ako sa Trinity. And then, simula yung journey ko rin sa Trinity, makapag-enroll naman ako, magiging maayos naman, maganda yung mga liga, yung mga supply ng sapatos, compared dun sa CCP. Yun. Hanggang nagkadilig kami, and then, doon ko nalaman yung NCAA sa mga teammate ko na galing UST. NCAA, UAA, sabi ko ba yan? Wait, sabi nila, ilan ako na? 16, sabi ko, 17. Sabi na, pwede ka pa dyan, no? At nanonood kami ng parang
laban ng UST tsaka San Beda sa Phil-Oil pa nun eh. Tryout din. Wala naman akong alam din ka ako. Sabi ko, di ko alam kung sino lalapitan ko. Sabi nila sa akin, ano si Coach Alvin sa UST yan? Sabi ko na, isang teammate ko si Jack Wong, si Coach Jack. Sabi niya, ba't di ka lumapit dyan? Sakto, nagkaroon kami ng D-League dun sa sa Trinity. Practice player kami. Tapos parang may 4 na from Trinity niline up nila sa D-League. Tapos kami 10 is practice player. Yun, nakilala ko sila Roel Lugnatan, Raymond Aguilar, Paul Samar, Derek Ting. Salamat ko na alam ko yung mga ganun pala. Pwede pala ako mapanood sa TV. So, yun yung napaisip ko ngayon. Sabi ko, sino kaya malalapitan ko para matulungan naman ako na makapag-tryout sa mga school na yan. Then, luckily, nandun si Kuya Ruel Lugnatan, galing siyang Adamson. Sabi niya sa akin, sige ka, sabi ko si Coach Leo Isaac Leo, pangalan ni Coach Leo. Kasi naging coach sa San Miguel, Austria. Coach Leo Austria. Oh, yeah. Sabi niya ako sa Coach Leo Austria, contact kita. And then, yun, natunugan ni Coach Alvin, nasa UST siya, na pupunta ako ng Adamson, nagpapaalam na ako sa Trinity. Sabi niya sa akin, kinausap niya ako, ba't ka pupunta ng Adamson? Kakalabanin mo pa ako, nasa UST kami. Yun, para umikli yung yung istorya. Pinapunta niya ako UST, and sabi ko, pares naman UAAP eh. Diba? So, sige, mukhang maganda rin naman dito. Malakas din yung team, which is yung time na yun. Nandun sila Derek Peng, Kevin Ferrer, nandun Mariano, Derek Fortuna, Karim Abdul. Yan. Mga yun. So, sabi ko, sige, laban. Tryout ako doon. Punta ako ng UST. Tapos, tuloy ko lang ba? Mahaba to. Sure, kuya. Okay lang. Tapos nung nasa UST na ako, medyo nagka-conflict lang sa isang coach. Yun, dapat line up na rin ako ng year 2012. Dapat malaline up na ako. Kaya lang, nagka-conflict ako sa isang coach. Huwag na lang natin pangalanan. Tahimik naman na rin. So, yun, kaya napunta ako ng Racing dahil kaya malis ako UST dahil sa nangyari. Pero bago pa ako mapunta ng Lyceum, dapat babasti lang ako eh. Dapat magbabasti ako. And then, nakaset na rin ako. Kukunin ko na lang yung papers ko. Okay na rin. Biglang nalaman ko, inaharang yung papers ko. Yun, iniipit din. Iniipit din. Kasi nga, yung coach ng USC, which is si Coach Pido, and then yung coach ng Lyceum, si Coach Bonnie, pares ko mga ninong. Mag-usap ng plan. Kung lilipat lang din ako, doon na ako lilipat. Doon na ako pupunta sa Lyceum. So, yun, kinausap ko nung handler ko, sabi niya sa akin, same lang din naman, NCAA din naman eh. May kita ka rin sa TV, makakalaro ka rin din. Ako na lang lumipat. At least, kahit pa paano sure na yung spot. Sa sure na. Siyempre, pinaghirapan ko rin. So, yun, lumipat ako ng Lyceum. Hindi na ako tumuloy ng Baste. Tapos tuloy-tuloy na yun sa NCAA career nyo. Yeah, tuloy-tuloy na yun. Ganda. Maraming journey rin nangyari. Rookie year ko, si Coach Bonnie, hindi maganda masyado yung showing natin. Pero contender kami, nasa pang-anim lang nata kapito. Pero syempre, wala naman kami import na malaki eh. Ang mga import nun, wala Jogut, Abdul Razak, Bright Akweti, Eze, diba?
Eh kami, ang import namin, 6'3 lang, si Bida, si G, si Kim Bida, 6'3 lang. Tapos meron kaming, anong lahi na ito ni Siraj? 6'8 yun. Pero, yun. Siyempre, hindi ako papatalo. Yan yung nasa isip ko. Hindi ako papatalo. Malaki ka nga. Pero, siyempre, maghihirapan ako expand. Baga ba, ako muna bago ikaw. Yun yung, siyempre, galing naman tayo sa wala eh. Siyempre, sipag lang yung puhunan ko eh. Yun lang yung matatanging mapangawakan ko eh. Sabi ko, hindi pwede. May 6'16 pa lang kami, si Pamulaklaki. Sa, ayun lang. Eh ako, 6'5 lang naman ako. 8 lang. Sinabi ko lang sa sarili ko na kailangan ako yung starting center, ako yung gagamitin talaga. Which is, nag-translate naman sa laro ko, year ko, defensive player of the year lang yung nakuha ko. Defensive team. Sayang, natalo kasi ako ni John C. Holtz eh. Dapat rookie of the year din ako eh. Pero, talo ako eh. Sa points eh. Kasi pumasok sila ng ng finals nun eh. That time, nanalo. Kaya, yun. Masaya pa rin nun. Kahit paano. Hanggang sa... Yung sa ano nyo po, yung sa punta tayo sa ano kuya, sa PBA career nyo po kuya. Ano po, syempre getting drafted sa Colombian Deep dati kuya. How does it feel that you are carrying a lot of experience as a player po sa MPBL team ngayon po? Yung PBA ko, actually na-drop ako ng Magnolia. Magnolia nag-drop sa akin, then we're traded. Kasama ko si Flores. Trade kami sa Global Port. Global Port. And then, naka 2 years din ako sa Global Port, Port. And then, dami ko naging kakampi. Siyempre, rookie year ko. Kala ko walang big man, biglang nag-arrive si Kelly Nabo. So, bakbakan talaga. Tapos may Bradwin Quinto pa, which is, Bradwin is, kilala ko naman na din, so parang ready na ako na, na siya yung kabaggaan ko talaga sa practice. Yung Kelly Nabong, medyo na-intimidate ako. Kasi sabi ko, bad boy ito eh. Diba? Like, alam ko naman yung history niya sa PBA. Pero laban lang. Laban lang. Kasi pag di ka lumaban, wala namang mangyayari eh. Then, yun. Okay naman. Maganda yung namin, yung team namin. Lagi rin kami nasa playoffs. Tapos, sa ganda ng nilalaro ni Nabo, kinuha siya ng San Miguel. So, nawala ng big man. Akala ko, mawawalan na talaga ng big man. Yung pala darating sa amin si Muno Tuba. Kasi, tinrade siya kay Terence Romeo. Tinrade siya kay Terence Romeo. So, akala ko wala ng Kelly Nabo. Okay na. Eh, may Muno Tuba naman palang kapalit. Tapos, pinakamaganda lang na kasi si Kuya Gabi Spinas, yun, na trade din sa amin, kapalit ni Kelly Nabo. So, marami rin natuturo sa akin si Kuya Gabi, marami experience niya. Siyempre, champion caliber din naman si Kuya Gabi. Siyempre, galing ng Meralco, galing ng San Miguel din. So, siya yung parang, sabi ko, kung may tatanungan ako, si Kuya Gabi talaga. Kasi big man, pares kami big. So, yun. Hanggang sa na-trade ako sa Colombian Jeep. 20, hindi na maalala ko anong year. Basta bago pandemic. 2018 nata. Na-trade ako sa Colombian Jeep. Yun, experience may maganda. Scene maganda. Siyempre, makakalaban mo yung mga pinaka-lalakas na player dito sa atin. Makalaban mo lang si Kuya Junmar, parang na sa'yo yun eh. Talagang, anong tawag dito?
ano mo na yan eh, lista mo na sa libro mo ba? Kasi yung madepensahan ka ni Kuya Junmar, ibang ano yun, ibang klase yun. Siyempre, ilan? 6 times, 7 times MVP, tapos 10 times best player of the conference. Sa conference. So, di ba? So, kumbaga ba, achievement mo na yun eh. Di ba? Pag nag-search ka sa YouTube, makikita mo, eh, kahit yung hindi mo madepensahan ng lagi si Kuya Junmar, na kahit todo depensa ka, masusutan ka pa rin. Parang greatest achievement mo na rin yun sa sarili mo as a player dito sa bansa natin eh. Diba? Tapos yung tinalo pa namin sila nung bagol. Although, kakabalik lang ni Kuya Junmar, and then, ibang player nun, wala rin sa condition. Kasi syempre, di rin naman makapag-practice ng maayos ng bagol eh, di ba? Unlike normal days natin. Tinalo namin sila. Masaya kasi, like, ayun yung career rebounds ko sa PBA. 15 rebounds ako sa PBA. So, kalaban si Kuya Junmar at si Puno Tuba. Malaking achievement sa akin yun. Diba? Baga pa, yun, naka-record talaga sa akin yun. Hindi ko pwedeng kalimutan. Kasi, hindi naman lahat kayang gawin yun eh. Diba? Anong height nun ni Mo? 6'8"? 6'8", 6'9". 6'8", 6'9". Ako, 6'5" lang ako. Si Kuya Junmar, 6'10". Diba? 6'11". So, kumbaga ba, ang sarap sa feeling. Kasi, yun. Tapos, doon din kuya, di ba, nung reset stint nyo sa PBA, merong isang article yung spin.ph na pinag-aagawan kayo ng terra firma tas ng TNT. Yeah. So, kamusta naman po yung feeling na you are gaining trust sa mga teams na yon? Siguro nga din sa naging 15 rebounds nyo, yung naging double-double nyo. So, how's the feeling na you are gaining that trust sa mga biggest teams sa PBA? Actually, yung issue na yun, nanginayang talaga ako. Kasi sobrang lain ng panghinayang ko. Kasi kausap ko yung agent ko, Boss Danny. Tiyawagan niya ako. Sabi niya, tingnan ka dito na 1 year. Sabi niya, 1 year, pakita ka. And akala ko okay na, nasa MPBL na ako nun eh. Na baga ba, hindi naman kasi pwedeng matapos yung natin eh. Kasi may mga bills tayong binabayaran. Kailangan may lalaroan ka pa rin kahit anong mangyari. Akala ko talaga, as in, okay na. Nag-usap na yung token text, tsaka terra firma. Bibigay na ako eh. Ang alam ko eh. Kaya lang hindi ata na-meet ng terra firma yung yung ng token text yung hinihingi ng terra firma eh. Kasi nangihingi sila ng trade sa akin, parang 2 second round draft. Second round draft pick na sa article na. Yun yung hinihingi. Ang mabibigay ng token text sa terra firma is 2026 pata na second round draft pick. So, sobrang tagal. Hindi nila mapapakinabahan din agad. Kaya parang na-reject ng terra firma yung offer. Token text. Pero sobrang laki ng panghinayang ko. Kasi, siyempre, token text champion team din. Sayang yung mga tututunan ko sa mga coaches din doon, mga teammates ko, diba? Kuya Kelly Williams, diba? Jason Castro. Siyempre, RDO, iba rin yun. Diba? Sobrang tayo tututunan. Kahit sabihin mo na nasa pro ka, kailangan may natututunan ka pa rin palagi. Kailangan lagi kang open ng mga sinasabi sa'yo, sa'yo. After nun, tuloy-tuloy na kayo sa MPBL. Yeah, actually, hoping makabalik ako sa PBA kasi hindi pa naman tayo matanda eh. Siguro, kaya pa naman may pagsabayan. Sasaka, 30 pa lang tayo eh. Kaya naman tayo nasa 35 or what, something eh. Sa MPBL na, halos karamihan ng team na mga
nasa 40 na yung edad, Oh, naglalaro. yung minsan yung mga players past prime na talaga eh. Diba? Ako, halos nasa prime pa naman siguro. Diba? So, yun, dire-diretso, from Bulacan. Kaya rin naman ako na MPBL kasi dahil kay Coach Alvin din ulit. Kasi sabi niya sa akin, tulungan mo ako dito, kailangan ko tubig. Ba't ako, sabi ko, sige coach, mukhang okay din naman. Okay din naman magpasahod talaga yung boss namin doon. So, yun. Sabi ko, sige coach, ang PBA kasi, hindi naman sa, may mga time na hindi talaga magagamit yung big man kasi nga, may import na 610, di ba? May import na laki. So, parang sabi ko dito sa MPBL nun, dire-diretso yung laro kasi wala naman import na ganun, na 610. Siyempre, pag may import ka na 610, babayaran mo ng malaki. Posible hindi mo gamitin di ba? Kailangan gagamitin mo yun kasi import niya So, yun. Nagbulakan ako. Okay naman. Yung sa nagsabi ako kay coach, parang mas gusto ko sa mas competitive na team. Yun. So, sabi ko, nung dumating yung window, like ngayon, window na naman ng MPBL, sabi ko, coach, papatrade na lang ako, release niyo ako, papatrade ako para mapunta ako sa maayos. So, yung mga natutunan ko rin nung nasa PBA ako, kahit paano, syempre yung mga nagkakampi ko sa Bulacan, mga teammate ko halos dati nung college Kung nasa Bulacan ako, yung teammate ko dati halos nung college So, medyo pagka nakakatulong din naman ako ni Coach Alvin, may mga instruction na nasabi ko rin sa kanila. So, yun. Maayos naman din. Hanggang sa napunta ako nung Zamboanga nga. Yun. Ganun din. Halos mga teammate ko rin yung mga nandun. Like Marcelino Brothers, o si Tancinco. Mga singidaran ko lang din. So, ngayon lang nagkaroon ng mga bata sa Zamboanga magkaya ni Rod. Second year niyo sa Zamboanga ko yan, no? Yeah, second year. Second. Kaya ni Rodney Fuentes ngayon. So, mas bata siya sa akin. Kung ano yung ma-advise ko sa akin, nasi-share ko naman maayos. Yun. Sana mas lobas na sa games natin next time pag ginamit sa show. Kuya, how is it being coached po by none other than Coach Louie Alas po sa ngayon sa itong present po na MPBL ka rin? Actually, nakaka-pressure. Nakaka-pressure the way na kailangan namin mag-pressure lagi. Kaya siyempre, gusto namin bumawi. From last season loss namin. Yeah, gusto namin bumawi. And then, siyempre kahit ako, gusto ko rin ma-meet yung mga expectation ni Coach Louie sa akin. Kaya, kahit pa paano, tinatry ko ng tinatry. Although, hindi tayo ganun kabilis. Pero, yun. Yung last game nga namin, sabi nung coach ko, bilis mong sprint kasi may one day na pag-layup ko, sprint ako po. Sabi niya, kaya mo naman pala Sabi ko, coach pag yung namin, yung strength and conditioning namin, sabi ko, coach, depende lang din sa gising. Sabi mo. Actually, kuya, di ba nag-best player of the game po kayo this week lang po? This week. Yeah. This week. Yeah. Thursday. So, kuya, din po, tanong ko lang din po, syempre, napag-usapan na natin yung coach. Punta tayo sa yung NCAA, nyo po, yung sa LPU. Yeah. Kamusta naman din po si Coach Topex Robinson as a head coach ng LPU po nung time nyo? Dalawa yung naging coach ko ng LPU days So, yun, magkaiba. Si Coach Bonnie Tan, coach ng Northport ngayon. Siya yung pinakauna talaga. And then, sa kanya talaga ako nanggaling. Iba rin, parang kung nakita niyo mag-coach si Coach Pido,
Kung alam niyo kung paano mag-coach si Coach Pido, halos pareha sila nung dati. Pero ngayon, mabait na si Coach Boni kasi hindi nagsisigaw. Pero dati, iba rin talaga. So, push ka rin. Nasa amin pa si Coach Glenn Capasio noon that time sa Lyceum pa. So, nung career nyo pala, ang dami palang naging great coaches nung time ninyo sa LPU. Oo, dami. Kasi after nila Coach Boni, nung nawala sila, ang bumalik, Coach Topex, Coach Romel Adukul, andun na si Coach Gilbert Malabanan, andun pa si Coach Jeff Perlas, kapatid ni Coach Jot, si Coach Ricky Reyes, tapos si Gary David, nandun din sa amin. So, may isa kayong picture na in-frame kayo ni Coach Gary David eh. yun. So, marami talaga. Kahit nung time ko sa CCP, kung kilala niyo pa yun, si Coach Elias Tolentino, RP team din dati yun. So, marami din talaga ako naging coach na grades din talaga. So, Bernard Digia, nasa ngayon, Quezon. So, big man din halos talaga yung mga naging coach. Luckily, may kada napupuntahan ko na team, may big man. Yung PBA D-League ko, si Coach Jericho Diniera. Coach si the defense minister. So, may big man. So, well guided din. Nung UST ko, UST Days, si Coach Estong, big man din. Estong Ballesteros. So, big man din talaga yung galawan natin. Pero pag legal labas, pwede tayo point guard doon. Ganun. Joke lang. Sorry. Okay lang po. Syempre, marami po kayo nabanggit na coaches na nag-handle sa inyo. Sino po yung coach na yung pinaka the best coach for you na nagbibigay ng kumpiyansa tapos confidence na binibigyan kayo ng konting push talaga na yung effort lahat ibibigay sa inyo? For me, para sa akin, pinaka tumatak sa akin si Coach Pido. Kasi yung time ko sa PBA, siya yung coach ko. And from last group, syempre rookie ka, hindi naman ako keeper Rabena na nasa first group ka agad di ba? So from last group, sabi niya, pag-igian mo lang, pakita mo lang. Yun, tapos kaya gustong gusto ko si Coach Pido kasi umurahin ka ni Coach Pido, totoo yun. Umurahin ka, pagagalitan ka, pero nandun ka sa loob ng court, makakabawi ka, pababawiin ka niya. Kahit anong mangyari, pababawiin ka niya. So, kaya siya yung pinaka tumatak sa akin. Siyempre, iba pa rin si Coach Boni na doon ako nagsimula di ba? Although, di ba, halos isa lang yung nila dati na pares lang sila magalit di ba? So, iba si Coach Pido para sa akin. Siyempre, nandun yung takot mo Hindi ka lang basta takot. Iba rin si Coach Louie ngayon. Siyempre, respect pa rin sa mga other coaches. Pero para sa akin, yung pinaka tumatak, bakit ako naging matigas din kay Coach Pido rin talaga. Kasi ngayon, iba rin si Coach Louie mag-coach, iba rin magalit, iba rin kami push. Sabi, like one time, nag-usap kami ni Renzo Subito, sabi niya sa akin, mga naging terror coach niya rin sila, Coach Bong, iba rin daw magalit yun. Sabi niya sa akin, sabi ko pala sa kanya, buti okay lang sa'yo na ganyan magalit si Coach. Sabi niya, siyempre, college pa lang naman tayo, iba na yung pinagdaanan din natin sa mga coaches natin. So, siyempre, bago pa tayo mapunta dito sa gantong mga pagalit ni Coach, basic na sa atin yun kasi pinatigas na tayo ng mga dati nating coach which is totoo naman, yun din talaga. So, yun kuya, for last question na. So, kaya nga, you have your career ngayon, nakapag-PBA kayo, NCAA, MPBL, mga pro careers nyo, amateur careers. Kayo pala, you have been the best sa craft ninyo sa basketball as a center,
Yung tunay, yung asin center na tunay talaga maaasahan. So, anong ma-advise nyo sa mga bata? Yun, kayo, late bloomer din kayo sa mga bata, mga late bloomers na nangangarap na maging student athlete someday, makapaglaro sa NCAA, UAAP, sa mga pro leagues, PBA, MPBL, or PSL. Anong ma-advise nyo sa kanila, kuya? Syempre, always sinasabi naman ng mga player, love the game. Syempre, pag minahal mo yung laro, mamahalin ka rin ito pabalik, diba? Syempre, iba yung profession ng mga athletes. Sin malayo yung kikitain mo dito sa kikitain mo na sabihin natin na regular worker ka. So, yun pa lang maging inspiration na sa kanila. Then syempre, family nila. Family first, 'di ba? Always pray na kay God na tulungan sila na makamit yung pangarap nila. Siyempre, pag mangarap ka yung pangarap mo, hindi mo maaabot yun kung hindi mo sasamahan ng trabaho. Then maraming ups and downs na pagdadaanan. Pero just trust the process lang. Trust on God's power na kung saan pa niya ilalagay, dun ka mapupunta kahit anong challenges, kahit anong uga yung dumating sa buhay mo, just trust on God and keep on working hard palagi. Yan. So, truly love the game, Kuya Joseph. Maraming salamat po sa pagdugon dito sa The First Podcast. Maraming salamat po, Kuya. Thank you, din. Salamat sa time and sana yun, makatulong ako sa ginagawa nyo kung ano man. Yun. God bless din and thank you. Thank you po, kuya. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po. Good luck po sa mga games nyo. Thank you.